Hindi dahil mahina si Jesus kaya siya dinakip, kundi dahil pinili niyang huwag gumamit ng kapangyarihan. Gabi noon sa hardin ng Getsemani. Ang mga sulo ay unti-unting nagbibigay liwanag sa dilim. Ang tunog ng bakal ay naglalapat sa katahimikan. Mga sundalong Romano, mga bantay ng templo, mga lalaking handang pumatay kung kailangan. Pero ang lalaking kanilang hinahanap ay hindi tumatakbo. Lumapit si Jesus. Walang hukbo sa kanyang likuran. Walang sandata sa kanyang kamay. Tanging katahimikan at pasya. Sa takot at galit, bumunot ng espada si Pedro. Isang hampas. Isang tainga ang bumagsak sa lupa. Isang digmaan sana ang sisiklab. Ngunit nagsalita si Jesus. Ibalik mo ang iyong espada. Akala mo ba'y hindi? Ako makakahingi sa aking ama. At agad niyang ipapadala sa akin ang mahigit 12 legion ng mga anghel, 12 legion. Sa sukatan ng Roma, iyon ay mahigit 72,000 anghel. Hindi tao, hindi sundalo, kundi mga nilalang na hindi natatalo sa digmaan. Sa kasulatan, isang anghel lamang ang naglipol ng buong hukbo sa isang gabi. Ngayon, isipin mo, 72,000 anghel, naghihintay lamang ng isang utos. Sa isang salita, pwede niyang durugin ang Roma. Sa isang hinga, pwedeng wakasan ang pag-aresto. Sa isang panalangin, pwede niyang baguhin ang kasaysayan. Pero hindi niya ginawa. Nanatili sa langit ang mga anghel. Nanatiling nakasuksok ang espada. At hinayaan ni Jesus ang kanyang sarili na gapusin. Hindi dahil wala siyang kapangyarihan, kundi dahil pinili niyang pigilan ito. Dahil kung bumaba ang mga anghel, walang krus. At kung walang krus, walang kapatawaran, walang kaligtasan, walang pag-asa. Hindi ito kahinaan. Ito ang pinakamataas na anyo ng lakas. Ang kapangyarihang hindi ginamit. Habang iniisip ng mga sundalo na sila ang may kontrol, ang langit ay nakamasid, naghihintay. At si Jesus ay naglakad pasulong, hindi bilang biktima, kundi bilang handog. Ang anak ng Diyos ay hindi natalo. Siya ay kusang sumuko. Kung binago ng kwentong ito ang pagtingin mo kay Jesus, hindi bilang mahina, kundi may layuning banal. Manatili ka rito para sa mas malalalim na kwento ng Biblia na bihirang ikwento.